Hello everyone! So for today's video, may ituturo na naman akong tutorial kung papaano ba umorder or kumuha ng PSA documents katulad ng marriage certificate. So kung bago ka pa lang dito sa aking channel, i-click mo na ang subscribe button, pati na rin ang notification bell kasi nag-upload ako dito ng mga tips and tutorials na pwede nating matutunan at pwede nating magamit. So let's start! So, ang una nating gagawin ay pumunta muna tayo sa Google at i-search natin ang psahelpline.ph. So, nandito na tayo sa psahelpline.ph at pwede tayong mag-order dito ng mga documents katulad ng birth certificate, marriage certificate, SINOMAR, at death certificate. So, kailangan tayo mag-provide nito kasi kailangan ito na magkaroon tayo ng ganitong documents. So, madali na itong makuha. Pwede tayong mag-walk-in sa kanilang PSA branch or di kaya kung wala kayong oras, pwede tayong mag-order online. After that, i-click natin itong order now. So, sa video na ito, ang pipiliin natin ay itong marriage certificate. So, i-click lang po natin itong marriage. I-check natin itong terms and conditions at itong consent. Then, click natin itong continue. So, kahit anong gadget ang gagamitin natin, cellphone, laptop, tablet, ay pareho ang process nito. So, pwede tayong mag-request ng marriage certificate sa ating sarili or sa ibang tao. Kung para sa ibang tao, ang pwede lang nating i-request ay para sa anak mo or sa magulang mo. So, kapag for someone else, kailangan mong mag-provide ng additional information katulad ng information mo, your son's name on the certificate, his wife's name on the certificate, the date when he was married, the place where he was married, the purpose of your request, your delivery address, and contact information. So, kapag i-click natin tong continue, sa step 1, ilalagay natin yung ating information or yung aking information. And then, step 2 at saka step 7, information ng owner ng marriage certificate. At kung saan natin ito i-deliver or i-pick up. Pero kapag my own marriage certificate or yung aking marriage certificate, i-click lang natin itong continue. So, ito lang yung mga kailangan nating i-provide, yung mga basic information natin. At dapat nakamatch yung mga information na nakalagay sa marriage certificate. Then, i-click natin itong continue at kumpletuhin lang natin ang pag-fill up ng ating information. Meron dito mga reminders na kailangan nating sundin. So, kailangan natin ilagay yung ating mga information. Then, sa next step, ilalagay natin yung details or information ng asawa natin. At saka kapag nag-request kayo na marriage certificate, kailangan 18 years old at the time of application. And also, kapag ilalagay natin yung ID natin, make sure na yung name at saka birthday, exact details na nakalagay sa ID natin. At reminders din, hindi nila i-release yung inyong marriage certificate kahit pa meron kayong authorization. Dapat ay ikaw yung kumuha ng iyong marriage certificate. At kailangan mo din i-represent yung actual ID mo. And then, speaking of IDs, kapag pipili ka ng ID na ilalagay mo dito, make sure na kapag i-claim mo na yung marriage certificate mo, make sure na pareha yung ID na inilagay mo dito at yung bibigay mo kapag kukuha ka na ng iyong marriage certificate. So, halimbawa, kapag ilalagay natin dito yung ating ID is driver's license, so kapag time of delivery na,
ang i-present natin sa rider ay yung ating driver's license na ID kapag kukunin na natin yung ating mismong marriage certificate. So, ayan, kumpletuhin lang natin ito. Then, i-click natin itong continue. So, i-double check natin kung tama ba yung nakalagay na maiden name. Then, i-click natin itong continue. Then, step 3 na tayo. So, ang ilalagay natin dito, your husband's first name. So, ilalagay lang natin yung details ng ating asawa. After that, i-click lang natin itong continue. So, after that, dito, ilalagay natin kung kailan tayo ikinasal. So, kailangan, ito yung nakalagay na date sa ating marriage certificate. And then, place of marriage, kung saan kayo ikinasal. So, kapag outside country, pipiliin natin yung bansa at kailangan i-provide ang reference number, dispatch number, and dispatch date. So, kapag within the Philippines, piliin natin yung Philippines. Then, ilalagay natin yung ating province kung saan tayo ikinasal at ilagay kung saang municipality. Then, i-click natin itong continue. Then, step 6, ilalagay natin dito ang purpose kung bakit tayo nag-request ng marriage certificate. So, pwede for passport or visa, travel, school requirements, local employment, foreign employment, marriage, claims, benefits, loans, late registrations, and others. So, kapag others, ilalagay natin ang dahilan kung bakit tayo nag-request. So, halimbawa, ilalagay natin dito yung local employment, then click natin itong continue. After that, dito naman tayo sa step 7. So, dito sa step 7, pipili tayo kung i-deliver ba or ipipick up natin yung ating marriage certificate. So, kapag ipipick up natin, makakatanggap tayo ng via email or text message kung ready na for pick up yung ating marriage certificate. At ibibigay natin yung actual ID na pinili natin sa step 1. So, ayan, i-click lang natin kung saan natin gustong i-pick up yung ating marriage certificate. At dito sa baba, ilalagay lang natin yung ating mobile number at yung ating email address. And then, click continue. Ang price ng 1 copy ay 335. So, mas mura ang pick-up kaysa sa delivery. So, kapag nationwide delivery or door-to-door, dito sa delivery, malalaman natin ang status or kung saan na yung ating marriage certificate. So, kumpletuhin lang natin yung ating delivery address. So, dito makikita natin yung estimated delivery. So, kapag within Metro Manila, 3 to 4 working days, ito madi-deliver or makakarating sa inyong lugar. Pero kapag outside Metro Manila, 3 to 8 working days, madi-deliver yung ating marriage certificate. So, kapag working days, ibig sabihin hindi kasali ang weekends and holidays. Again, estimated lang ito kapag walang delay or walang ibang nangyari sa pagdi-deliver ng ating marriage certificate. Dito, estimated date is December 18. So, ngayon is December 6. So, mga 7 to 8 days talaga yung estimated delivery ng ating marriage certificate. So, ang price ng delivery is 365 pesos. Pwede tayong maglagay dito ng 2 copies, 3 copies, 4 copies, or more. So, ito yung information ng ating marriage certificate. I-double check kung tama yung ating inilagay. At meron ding reminder dito
personally i-receive sa ganitong address at ipe-present yung ganitong ID. Hindi i-release or hindi ibibigay kahit meron pa silang authorization letter. So, i-click natin itong I am the only one who will receive the documents. Then, click I confirm and then click continue. So, ayan. So, ayan po ang mga paraan kung paano kumuha ng PSA Marriage Certificate online.